Hindi, wala siya sinabi. Pero, ang sinabi niya, ang nagko-control ng budget na yan, ang nagdagdag di umano sa budget na yan, walang iba kundi si Speaker at saka si Zaldico. Yan po ang binabanggit ni BP Sara Duterte. Hindi tayo, ha? Si BP Sara Duterte, ha? Zaldico, si BP Sara Duterte nagsabi niyan, ha? Gago! Hindi ako. Okay, tuloy. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Ano daw? Ano daw? Yung 10 billion na yon hindi na kontrolado ng DepEd. Since hindi sila nakahingi, kung sino man yung kongresista na yon, at kung sino man yung nire-representa ng kongresista na yun, since hindi sila nakatkatkong kay BP Sara Duterte at hindi pinahintulutan ni BP Sara Duterte na magnakaw ang mga kongresman na ito, ano ginawa? Minekus-mekus. Minekus-mekus po mga kababayan. Yung ano po, yung budget dun sa GAP, di ba? So ibig sabihin do, pumatong sila. Magkano? Higit kumulang 10 bilyon. Di ba? Ang mga gago. 10 bilyon! Anak kayo ng wewe. Saan kaya mapupunta yung 10 bilyon? Pangangampanya para sa pagiging presidente? Nako. Para sa pangangampanya para sa magsenador? Nako. Baka naman para sa mga bet kaya. Hindi natin alam, ha? Nako, dapat sagutin nyo ito. Speaker at saka Zaldico. Nako, matindi paratang ni BP Sara Duterte dito. Di natin alam kung anong... mamaya, papakinggan natin ang sagot ng isa sa mga binanggit ni BP Sara Duterte. Yesterday, the Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang desisyon na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress, ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means nakakalendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong mangyaring, masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. So yun po. At ilinawin ko rin po na meron pang another round of amendments. At ito po will be sa plenary na po. Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. So, ang nangyari po is while the Office of the Vice President, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP, kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means merong cut of
1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD-AX program, which is the assistance for individuals in crisis situations, and DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. So, ang specific items po na pinanggalingan nitong total cut of 1.293 billion pesos ay as follows: financial assistance, professional services, utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. And ang dahilan po kung bakit ang items na ito ang naapektuhan, lahat po ay nanggaling po sa lahat po ng narinig po natin doon po sa dalawang hearings na naganap in the last weeks. So, mamaya po kung meron kayong katanungan on the details, I can provide those to you. So, Tuloy. Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Nako. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Sige nga, balikan natin. Makikita nyo. Balikan natin. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. Hindi nagsisinungaling si VP Sara Duterte. Naandun talaga. So yung dokumento na yon na pinakita ni VP Sara Duterte, yan ho yun. Nandyan talaga. Kasi nabanggit sa Senate Kasi si remember, hinihiring din dyan sa Senate. Okay? Nabanggit. So ibig sabihin, authentic, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Malinaw na malinaw. Hindi fake news. Bakit to? Kasi diniscuss sa Senado. Ayan, no? Tamang-tama yung amount. However, this is my concern which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. Ayan. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Magkano yun? Magkano yun? Magkano yun? So, ayan Sa 24.6 billion allocated under the GAB, yung po yung General Appropriation bill pa lang yan kasi tama ba? I'm not sure kung billan yung sa B. Pero alam ko kasi dinidiscuss sa Kamara, dinidiscuss dito. Okay? So hindi pa ho yan yan yung na-finalize. So kaya nga ho bill pa lang siya. So 24.6 billion ang inallocate under the GAB. And yet but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Sa 24 blah blah billion, 9.8 lang ang kontrolado ng DepEd. The rest, sino may control? Hindi na natin alam. Ito malinaw. Hindi nagpe-fake news si VP Sara Duterte. This is legit. This is not fake news. Diniscuss po ito sa Senado. Okay? Ang linaw po, diniscuss ito sa Senado. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Yan. Tapos dumating ang BICAM. Walang nangyari. Bakit kasi may mga nagsasabi, may mga nakikita akong comment na mga tatanga-tangang comment. Sabi, hindi naman kontrolado yan ng Kamara lang. Alam mo na, maraming troll sila di ba?
Yung mga troll ni ni Tamba, hindi natin alam, di ba? Ang daming ang kanilang parang panagot diyan sa akusasyon ni BP Sara Duterte. Sinasabi nila na sandali. Senado rin naman nagde-decide Pero tandaan natin, ang Senado, kaya nga nagkagulo-gulo sila, di ba? Kaya nga napalitan yung kanila leadership dahil merong nangyaring hindi din tama. Kaya nila pinatalsik yung kanilang Senate President. Kasi nga alam naman natin, kamara at kamara pa rin ang didesisyon kahit sa budget na inaalat sa Senado. Kamara ho ang talagang, kaya nga sila ang pinakamakapangyarihang institusyon sa Pilipinas kasi sila may hawak ng budget. Sila nagdi-decide. Kaya nung BICAM na, kasi ganito yan kamara, pag-uusapan, Senate, pag-uusapan, tapos BICAM. Ang problema sa BICAM, hindi naman po lahat ng senador na andun. Sino lang inaandun? Yung bata nung Senate President. Walang iba kung hindi sa finance. Chair ng finance ng Senate. So pag sila lang ang nagkasundo, kaya nga dami nagre-reklamo dyan kasi parang pinag-usapan pa natin lahat ng kongresista. Pinag-usapan pa ng lahat ng senador. Pagdating naman sa BICAM, dalawa lang naman na mag-uusap. Tapos, doon na desisyonan kung ano. Kaya ito nga, dumating sa BICAM, walang nangyari. So, yung sinasabing 24 billion, wala na tuloy-tuloy na. Kasi nga, dalawa lang ang may hawak dyan. Di ba? Ay, nako. Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. So sinasabi ngayon ni BP Sara Duterte, even on the BICAM, kung anong sinabi ni Romualdez, kung anong sinabi ni Zaldico, sila lang ang nasusunod sa desisyon doon. Kontrolado nila even the representative of the Senate. That's why nagkaroon ng Senate leadership change. If you remember that, nagkaroon ng leadership change sa Senate. Now, nasolusyonan ba? Tandaan natin, medyo more independent na masasabi natin itong si Escudero kaysa kay dating Senate President na si Zubiri. Pero ganito nga yan. Kaya nga, 'di ba? Lang lahat ng ito, if titingnan mo buong picture, tama yung sinabi sa article ni Roberto Tiglao na sinabi niya, itong panggigipit sa Kamara, panggigipit pala sa KOJC has something to do with the 2025 election. Anong ibig sabihin nun? Remember, ang isa sa pinaka-financier o basta sabi nating greatest supporter ng mga Duterte ay si Pastor Kibuloy at ang KOJC. So para wala nang manalo pang senador na kaalyado ng mga Duterte, kailangan nating pilayin yung pinaka-source nila, yung pinaka-tumutulong sa kanila, yung pinaka-lakas nila. Sino yun? KOJC, Pastor Kibuloy, and SMNI. Kasi kontrolado na nila media Ang hindi na lang nila nakokontrol, SMNI. SMNI, KOJC, si Pastor Kibuloy. Now that they hold Pastor Kibuloy, pwede na nilang kontrolin. Talagang maaano na nila. Kaya nga, yun yung buong picture kung bakit sinasabi natin na yung nangyari sa KOJC, may mas malaking picture dyan. Ayaw nilang mamanalo ang mga kakaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Bakit? Para kontrolado na rin nila ang Senado. Kasi ngayon, medyo nandyan na yung mga pumapalag di ba? Nandyan si Bato, nandyan si Robin, nandyan si Bongo. Yung mga yan pumapalag yan yung isa bumalimbing na, ang bilis bumalimbing para manalo kasi wala yun. Talunan po lagi yun para manalo, kailangan ng bumalimbing, di ba? So para makontrol nila yung Senate, kailangan mawala yung tumutulong, which is KOJC, Pastor Kibuloy, and SMNI. Di ba? Ganun ang ginawa nila. Ayan Valdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion
na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. Grabe, no? In fact, balik lang ako konti sa'yo, ha? Kahit yung mga congressman, Oh. nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAP came out, there was a 14.7 billion Annex A. Ayan na, ang linaw niya na. Ang linaw niyan, even sa Kamara, diniskas yun. Diba? Diniskas yung inangat ng budget. Dito kasi GAA na kasi act na. General Appropriation Act na. So ibig sabihin, ito po'y naging parang, kasi ganun yun pagka ginagawang batas yung budget, parang ang tawag nila AKE. Ayan, tuloy. The committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila. Grabe, yung no? budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Correct. Naku po, may abangan pa bukas. Naku po, patay tayo dyan. Pero malinaw mga kababayan, malinaw sa malinaw. Hindi po nagpe-fake news si VP Sara Duterte. Diniskas sa Senado, diniskas sa Kamara, yung nawawala. Hindi, yun na nga lang. Ang problema, nung nag-BICAM na, sabi nga ni VP Sara Duterte, sino ba nagdidesisyon sa BICAM? Si Zaldico at saka si Speaker. Silang dalawa lang nga nagdidesisyon. So, asan na yun? Ayun, patay tayo dyan. Kaya nga mga kababayan, importante po na atin po itong bantayan. Alam nyo, yan yung matagal na sinasabi ni Pangulong Duterte noon Ano yun? Yung transparency, accountability. Yan yun Asan yung transparency dyan? Kahit yung Kamara, hindi nga alam kung saan napunta yung bakit ang bagal ng mga... Kasi naglista pa sila dun nakita nyo, naglista sila doon. Pero bakit wala yung mga sinasabing nilista nila doon? Hindi nagmaterialize, ika nga. Hindi po, alam mo yun, hindi nangyari. Listahan lang yun, pambira. Di ba? Listahan lang yun. Listahan lang. Wala ho talaga doon. The next performance will start momentarily.